sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Karamihan sa mga naririnig nating kwento tungkol sa mga multo ay hindi natin pinapaniwalaan. Hindi dahil takot tayo kundi dahil hindi naman lahat ng tao ay nakakakita ng ganitong klaseng nilalang. Sa mga hiwagang nagaganap sa mundo, kahit na sino ay hindi pa rin naman maniniwala hanggat hindi silang nakakaranas nito. Pero paano kaya kung tumambad na sa harapan mo ang bagay na matagal mo nang kinakatakutan? Pagsasawalang bahala mo na lang ba ang bagay na yon? O maniniwala ka nang hindi lang tayo ang nilalang na nakatira dito sa mundo? Dear Papa Dudut, kumusta po sa inyo? At sa mga nakikinig dito sa iyong YouTube channel. Isa po pala ako sa mga avid listener ninyo sa programa ninyong ito. Sa katunayan, nakasubscribe din po ako sa Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel na nakita ko po ang mga link dito sa main channel ninyo. Siya nga po pala, narinig ko po kasi ang isang kwento dito sa channel ninyo netong nakarang linggo lang tungkol sa isang tindera ng isang tindahan. Ang totoo po niya, nagkilala ko sa personal ang letter sender. Live-in partner po siya ng kapatid ko at madalas ko ring makakwentuhan. Tawagin niyo na lamang po pala ako sa pangalang Mantang. Hindi ko po yan totoong pangalan. Pero yan po ang madalas na itawag sa akin ng mga taga rito sa amin. 16 years old pa lamang po pala ako at pang-anim sa 7 magkakapatid. Mag-grade 10 pa lamang ako sa darating na pasukan. Sa murang edad ko po ay natuto na akong magbanat ng buto dahil sa hirap ng buhay. Hindi naman kasi kami biniyayaan ng marangyang pamumuhay tulad ng ibang kabataang tulad ko. Noon po ay madalas akong nagpupunta sa bahay ng tiyahin ko para maglaba at mamalansya. Binibigyan naman po niya ako ng pera pagkatapos ng trabaho sa kanya. Pero noong nagtagal ay napansin ko na hindi na lamang paglalabada at pamamlansya ang pinapagawa niya sa akin. Hindi nga nagtagal ay pati ibang gawaing bahay na sila dapat ang gumagawa ay inatas na sa akin. Wala naman po akong reklamo doon basta babayaran nila ako sa trabahong pinapagawa nila. Pero hindi nagtagal ay wala na halos akong nakukuhang sweldo sa tiyahin ko. Hindi ko rin alam kung bakit bigla na lamang nagkaganoon, Papa Dudut. Tinis ko nga ang bagay na yon. Sa loob ng ilang buwan pero hindi talaga maatim. Nang damdamin ko ang ganong trato sa akin ng aking tiyahin at ng pamilya niya. Hindi nagtagal ay umalis ako sa kanila. Akala ko naman ay maluwag sa kanila ang pagpapaalam kong maghahanap ako ng ibang trabaho. Pero dumating din sa punto na sinusumbatan nila ako. Sinabi nila sa akin na kung hindi dahil sa pamilya nila ay hindi mabubuhay ang pamilya namin. Alam ko naman yon pero hindi ko kakayanin na alilain nila ako panghabang buhay. Kahit papaano naman po ay may prinsipyo pa rin ako sa buhay kahit pa sa murang edad. Isa pa ay wala silang karapatan na sabihan ako ng kung ano-ano. Lalo pat halos buong buhay ko
ay pinagsilbihan ko ang pamilya nila. Mabuti na nga lang po ay hindi nagtagal ay nakahanap kaagad ako ng trabaho. Alam kong ang iba sa mga nakikinig sa inyo ay sasabihin na dapat ay mag-focus muna ako sa pag-aaral at saka naisipin ang kumita ng pera. Pero alam din naman po natin na hindi ganong kadaling mabuhay dito sa bansa natin, lalo na kung hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Kaya nga dumidiskarte ako para mabuhay at may pagpatuloy ang aking pag-aaral. At para na rin may maitulong sa aking mga magulang. Kulang pa kasi ang kinikita nila para mabuhay kaming magkakapatid. Kung hindi naman ako gagawa ng paraan ay baka kung saan kami pulutin. Maswerte na nga lang ako, Papa Dudut, at nakilala ko si Doc Rina. Siyang tumanggap sa akin at binigyan ako ng trabaho. Tumira ako sa bahay niya para magbantay at para na rin maging kasambahay niya. Naging magaan naman ang pakikitungo sa akin ni Doc at sobrang bait po niya at hindi dinedelay ang sahod ko. Paminsan-minsan naman kapag may sobrang pagkain sa kanila ay pinag-uuwi niya ako para may hapunan kami ng pamilya ko. Malaki naman po ang bahay nila pero hindi yon nakakapagod linisin. Hindi naman po kasi makakalat sina Doc sa bahay kaya hindi ko masyadong pinoproblema ang paglilinis. Karaniwan ay nagwawalis at naglalampaso lamang ako ng sahig nila at pagkatapos noon ay okay na ang lahat. Malaki ang naging papel ni Doc sa buhay ko. Tinulungan niya rin kasi akong ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Nangako din siya na kapag mataas ang nakuha kong grade sa mga susunod na taon ay pag-aaralin niya ako sa kolehiyo. Hindi ko naman pinalagpas ang pagkakataong yon, Papa Dudut, pero habang bakasyon pa at wala pang masyadong ginagawa ay hindi ko na muna inisip ang bagay na yon. Challenge din kasi para sa akin ang bagay na yon. Pero dahil mataas ang pangarap ko sa buhay ay gagawin ko ang lahat para makapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya habang nasa poder niya ako ay hindi ko bibiguin si Doc. Madalas naman akong tumatambay sa labas ng bahay nila kapag tapos na ako sa mga gawaing bahay. Kasi medyo maalinsangan sa lugar na madalas kong tambayan kaya naghanap ako ng lugar kung saan ako maaaring makapagpahinga kapag walang ginagawa. Sa pag-iikot ko nga sa buong bahay ay nakakita ako ng isang silid na presko ang hangin at hindi gaanong maingay. Nakita ko ang isang bodega na maraming gamit pero hindi naman gaanong madumi. Sapat lang para sa akin na pagpahingahan ko. May kama pala doon na pwedeng higaan pero medyo malikabok na. Kaya para magamit ko ay pinagpagang ko na lamang. Nang maayos ko ng kutsyon ay saka pa lamang ako humiga. Pero hindi pa nakakalipas ang ilang minuto ay bigla akong nakaamoy ng kakaiba sa loob ng bodega. Para bang amoy ng kandila yon. Mula sa aking pagkakahiga ay bumangon ako at hinanap kung saan ang gagaling ang amoy. Wala naman akong alam na nagsindi ako ng kandila ng mga oras na yon. Kaya nagtaka ako kung bakit bigla na lamang ako nakalanghap ng may kandilang nakasindi. Laking pagtataka ko pa. Sa paglabas ko ay wala namang tao sa labas ng bodega. Kaya napaisip ako, Papa Dudut. Saan ang galing ang amoy na yon ng kandila? Papa Dudut, hindi ko naman pinansin ang mga kakaibang bagay na yon. Baka lang kasi may natunaw na kandila sa bodega, kaya bigla itong nangamoy nang tumambay ako sa lugar na yon. Hindi rin ako masyadong nagpapaniwala sa mga sabi-sabi tungkol sa mga senyales na may multo daw o kaya naman ay may mamamatay kapag nakaamoy ka ng kandila pero wala namang kandilang nakasindi sa paligid. Imposible naman kasi talagang mangyari ang bagay na yon. Ipinagsawalang bahala ko na nga lang ang mga napansin kong kakaiba sa bodegang yon. Ipinagpatuloy ko na nga lang ang trabaho ko hanggang sa matapos ako at nakauwi na. Minsan lang ako magstay in sa bahay ni Doc dahil madalas naman ay may tao roon. 6:00 ng gabi ako umuwi sa amin at ako na rin ang nagluluto ng hapunan. Hindi naman ako nagreklamo dahil sanay naman ako sa mga gawaing bahay.
Minsan nga ay kinumusta ako ng aking nanay kung kumusta raw ang trabaho ko sa bahay ni na Doc. Ang sabi ko naman ay ayos lang. Hindi pa rin talaga pala kami tinitigilan ng tiyahing kong ng mga panahong yon, Papa Dudut. Palagi pa rin nilang ipinamumukha sa amin na wala kaming kwentang tao dahil lang mahirap kami. Doon ko napagtanto na kung sino pang kadugo mo ay siya pang maglulugmok sa iyo at pilit kang ibababa. Pero dahil pinalaki kami ng mga magulang namin na mabuting tao ay hindi ko na lamang sila pinatulan pa. Ipinagpatuloy ko pa rin ang pagtatrabaho ko kay Doc. Sa totoo lang, araw-araw ako nagpapasalamat sa kanya sa pagtanggap sa akin kahit sobrang bata ko pa. Nakiusap nga lang ako noon kay Doc. Natanggapin ako dahil kailangan ko talaga ng trabaho para din sa pag-aaral ko. Hindi pa nga sana niya ako tatanggapin dahil sa minor de edad lamang ako at wala pa sa hustong gulang para magtrabaho. Sinabi ko naman sa kanya na masipag ako at mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Kaya kahit may pagdadalawang isip siya noon ay tinanggap pa rin niya ako. Kaya naman bilang ganti sa kanyang kabutihang loob ay pinagbutihan ko talaga ang aking trabaho. Hindi ako nagreklamo kahit na isang beses sa mga pinapagawa niya sa akin. Wala din naman akong dapat na ikareklamo dahil magaan lang naman ang mga bagay na ipinapagawa niya sa akin, hindi tulad sa nauna kong trabaho. Linis ng bahay at pagluluto lang kasi ang madalas kong ginagawa sa kanila. Hindi nila pinapagawa sa akin ang paglalaba dahil mas gusto nila na magpa-laundry kesa iutos pa sa akin ang bagay na yon, Papa Dudut. Minsan nga ay nag-request ako na ako na rin ang maglaba ng mga damit nila at ako na rin ang bayaran. Pero hindi daw pwede dahil masyadong marami yon. Hindi niya raw kayang ibigay sa akin ang ganong gawain lalo pat mas gusto kong maglaba na kinukusot ang damit kaysa gumamit ng washing machine. Hindi naman daw kasi niya kayang makita na inaabuso ko ang katawan ko para lang kumita ng pera. Kaya hindi na ako nagpumilit pa dahil ramdam ko rin naman na may concern sa akin si Doc Rina. Dahil nga doon ay hindi ko na lang ipinilit ang bagay na yon, Papa Dudut. Pero may ibang bagay na ipinapagawa sa akin si Doc at babayaran niya raw ako ng extra. Kailangan ko lang daw tumao sa bahay nila sa loob ng 2 gabi dahil ang araw na yun pala ay may family reunion silang dapat napuntahan. Medyo malayo daw ang biyahe kaya baka matagalan sila bago makauwi ng kanyang pamilya. Pumayag naman ako pero ang sabi niya ay sa kusina lamang ako pwedeng matulog. Hindi naman po sa nagrereklamo ako pero ayaw ko sa kusina. Dahil bukod sa mainit ay medyo maingay pa roon dahil malapit yon sa daan kung saan ay maraming dumadaang sasakyan. Nakiusap ako sa kanya na kung maaari ay sa bodega na lamang ako matulog. Nagulat pa nga siya noong sabihin ko yon. Hindi niya raw kasi alam kung malinis ang bodega nila at magiging komportable ba raw ako roon. Sinabi ko naman kay Doc na okay lang ako doon dahil minsan akong tumambay sa kanilang bodega. Pumayag naman po siya sa gusto kong mangyari. Basta siguraduhin ko lang daw na magiging komportable ako sa pagtulog. Pinahiram naman niya ako ng bentilador para may magamit ako sa bodega. Gamitin ko raw muna yon para hindi ako kagatin ng mga lamok. Hapon na po nang makaalis sila sa bahay, Papa Dudut. Nang maiwan naman ako mag-isa ay naglinis muna ako ng mga pinagkainan nila at naglampaso na rin ng sahig. Nang matapos ko ang mga gawain ko sa araw na yon ay tinawagan ko naman ang aking ina at nagpaalam na kina Doc Rina na doon muna ako matutulog kaya hindi na muna ako makakauwi sa amin. Matapos ngayon ay dinala ko na ang bentilador na ipinahiram niya sa akin sa bodega para makapagpahinga na. Pinagpag ko muna rin ang kutsyon bago ako humiga roon. Nang masigurado kong komportable na ako sa pwesto ko, ay nag-scroll muna ako sa cellphone ko. Abot kasi ang wifi sa bodega kaya hindi ko na problema ang internet. Mabuti na lang talaga at hindi pinatay ni na Doc Rina ang wifi bago umalis
kaya hindi na ako nagkaproblema pa kung may mapaglilibangan ako. Masaya lamang akong nanonood ng videos noon sa phone ko at hindi alintana ang katahimikan sa paligid. Nakahiga lang ako at nakatutok sa screen ng phone ko. Katapat ko naman ay isang bintana kung saan ay may makikitang isang malaking puno. Medyo madilim na ng mga oras na yon. Kaya hindi ko na gaanong nakikita ang mga bagay sa labas. Pero habang abala ako sa panonood ay bigla akong may naaninag sa labas. Sa labas yon ang bintana habang nanonood ng video. Para bang nakakita ako ng korte ng malaking tao na nakatayo sa harap ng malaking puno. Sa pagkagulat ko ay bigla akong napatingin doon, pero nang ma-focus ko na ang tingin ko sa labas ng bintanang nasa tapat ko ay wala naman ako nakita, Papa Dudut. Naisip ko na baka guni-guni ko lamang yon. Hindi ko naman pinansin ang bagay na yon, Papa Dudut. Nagpatuloy na nga lang ulit ako sa ginagawa kong paglilibang. Hanggang sa makaramdam ako ng gutom. Saka ko lang naalala na hindi pa pala ako naghahapunan, kaya bumangon muna ulit ako at naghanap ng pagkain sa kusina. Mabuti na lamang talaga at may natira pang kanin at ulam doon, kaya yun na lamang ang nilantakan ko bilang hapunan. Pero habang kumakain ay hindi pa rin mawala sa isipan ko ang mga nakita ko kanina sa tapat ng bintana. Para talaga kasing may malaking lalaking nakatayo sa harap ng bintana at nakatingin sa akin. Nawala lamang yon bigla nang sa direksyon na ng bintana ako tumingin. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinilabutan noong mga oras na yon. Pero wala namang magagawa ang takot ko. Kaya kesa magtiis na matulog sa kusina ay pinili ko na lamang bumalik sa bodega. Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga multo o masasamang elemento sa paligid. Para kasi sa akin ay likha lamang sila ng malilikot na imahinasyon ng mga tao o kaya naman ay gawa-gawang kwento ng mga matatanda para panakot lang sa atin noong mga bata pa tayo. Masyado nang moderno ang panahon ngayon para magkaroon pa ng ganong klaseng nilalang sa mundo. Isa pa ang madalas ko lang namang napapanood sa mga video ay karaniwang mga edited lang ng mga tao. Nagmumukha lang kapani-paniwala dahil nilalagyan nila ng kwento. Nang matapos nga akong maghapunan ay bumalik na ako sa bodega at nanood ulit ng mga nakakatuwang video. Hindi ko na namalayan ang oras hanggang sa makatulog na nga lang ako. Hindi ko naman nalintana ang lalim ng gabi at nagising na lamang ako sa kalagitnaan ng mahimbing kong pagtulog nang makaramdam ako ng sobrang lamig na hangin. Hindi ko alam kung bakit sobrang ginaw nang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Parang bigla na lamang akong pinasok ng malamig na hangin sa loob ng bodegang tinutulugan ko. Nang imulat ko naman ang mga mata ko ay patay ang ilaw at ventilador. Hindi ko alam kung anong nangyari pero tingin ko ay biglang nawala ng kuryente. Nang tingnan ko naman ang oras sa cellphone ko ay pasado 3:00 na ng madaling araw yon. Masyado pang maaga para bumangon at hindi ko makita ang daan palabas sa pinto dahil nga sa sobrang dilim ng paligid. Pero nang ibaling ko ang mga mata ko sa bintana ay may naaninag akong kakaiba. Korteng tao yun at lalaki. Medyo madilim at hindi ko maaninag ang mukha niya. Mamukat-mukat pa ako nang tignan ko siya. Pero bigla akong nabalutan ng kakaibang takot nang makita ko siya ng malinaw. Isang malaking lalaki na nakatayo sa harap ng bintana at nakatingin sa akin. Nanlilisik pa ang kanyang mga mapupulang mga mata at parabang anumang oras ay maaari niya akong sugurin. Papa Dudut, hindi ko maunawaan kung anong klaseng takot ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Parabang bigla na lamang ko nanigas sa kinakahigaan ko. At hindi ko magawang maigalaw ang kahit na anong parte ng katawan ko. Nakatitig lamang siya sa akin, ang lalaking yon, na hindi ko maaninag ang mukha niya. Pero kitang kita ko ang panlilisik ng kanyang mga mata. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko sa nakita ko.
Pakiramdam ko nga ay anumang oras ay katapusan ko na. Ang tangi ko na lamang nagawa ay ipikit ang aking mga mata at magdasal. Hindi ko alam kung gaano katagal kong ginawa ang bagay na yon para lamang mawala ang takot ko. Paulit-ulit lamang akong nagdarasal hanggang sa wakas ay marinig kong umandar na ang bentilador at sa wakas ay nagkailaw na. Nang imulat ko naman ang aking mga mata ay wala na ang lalaking yon sa bintana. Pero hindi natapos doon ang takot na nararamdaman ko. Nakarehistro na sa isipan ko ang itsura ng malaking lalaking yon na nakatayo sa harapan ng bintana. Dahil nga sa takot na baka magpakitang muli ay nagtalukbong ako ng kumot at hindi ininda ang init na nararamdaman ko. Hindi ko kasi alam kung ano ang gagawin ko oras na makita ko ulit siya. Hindi ko naman nakalain na hindi pala guni-guni ang mga nakita ko bago ko matulog. Hindi ko rin alam kung kakayanin ko pang magstay dito sa bodega pagkatapos ng lahat ng mga nangyari. Pinalipas ko na lang ang oras, nagising ang aking diwa at hinintay na mag-umaga. Pasado 6:00 na nang magdesisyon akong bumangon at iniligpit ko na nga lang ang aking higaan. Pero kahit na isang segundo ay hindi sumagi sa isipan ko na lingunin ang bintana kung saan ko nakita ang nakakatakot na nilalang. Nang makalabas ako ng bodega ay kaagad ko naman yung nilak. Simula noon ay ipinangako ko na sa sarili ko na hindi na ako tutulog pa sa lugar na yon o mag-i-stay man lang kahit ilang segundo. Titiisin ko na lamang ang matulog sa kusina, total naman ay isang gabi na lamang ang ilalagi ko sa bahay na yon. Dahil nga sa nangyari ay kaagad akong nagkwento sa aking ina. Sinabi ko sa kanya ang mga nakita ko sa bodegang yon at kaagad naman niya akong pinuntahan. Nag-alala daw siya dahil baka kung anong mangyari sa akin sa bahay na yon. Kaya naman umuwi na lang muna raw ako at magpaalam sa amo ko. Pero hindi ko naman pwedeng gawin yon dahil baka mapagalitan ako ni Doc. At isa pa ay nahihiya din ako sa kanya. Dahil nga hindi ako napilit ng aking ina ay binigyan na lamang niya ako ng rosaryo. Gamitin ko raw yon kapag nakaramdam ako ng kakaiba sa bahay na binabantayan ko. Likas kasing madasalin ang ina ko. Kaya madalas ay may dala siyang rosaryo o kaya naman ay Biblia. Kinuha ko naman yon at itinabi sa bulsa ko. Mas mabuti na ring may dala akong ganon para kung sakaling magpakita ulit ang nakakatakot na nilalang na yon ay may panlaban ako. Sa kabila ng mga nangyaring kababalaghan sa akin noong gabing yon ay hindi pa rin ako nagpatinag sa takot. Wala rin naman akong magagawa kung pangungunahan ko ang ganong klase ng pakiramdam. Ang tangi ko na lang nagawa ng mga panahong yon ay ipagsawalang bahala na lamang ang mga nakita ko ng gabing yon. Nang sumunod na gabi nga ay sa kusina na ako natulog. Naglatag na lamang ako ng kutsyon sa sahig at doon na lamang nahiga. Tapos na naman ang mga gawain ko at nakakain na rin ako ng hapunan. Pero dahil nga sa kusina ako natulog ay hindi maiiwasang makarinig ako ng maiingay na tunog ng sasakyan mula sa labas. Dito kasi sa amin kahit hating gabi ay may mga motorsiklong dumaraan na sobrang ingay ng tambutso. Maaga pa naman kaya minabuti ko munang libangin ang aking sarili sa panonood ng videos sa aking cellphone. Hindi ko na nga napansin ang oras dahil nalibang ako sa mga pinapanood ko. Ilang saglit nga lang ay nag-video call si Doc Rina sa akin. Kinumusta niya ako at tinanong kung kumain ako. Sinagot ko naman siya na ayos lang ako at nakakain na rin. Nagtaka nga siya nang makita akong nasa kusina. Ang akala raw niya ay sa bodega ko gustong matulog. Hindi ko alam kung sasabihin ko sa kanya ang totoo, baka pagalitan niya lamang kasi ako at hindi maniwala sa mga sasabihin ko. Kaya ang palusot ko na lamang ay masyadong mainit sa bodega kaya hindi na ako roon natulog pa. Sinabi naman niya na uuwi na rin sila kinabukasan. Hindi na raw dapat ako magpuyat kaya matulog na raw ako. Sinang-ayunan ko na lamang siya tapos ay nagpaalam na rin. Huling gabi ko na rin namang matutulog doon kaya hindi na ako mangangamba
na baka magpakita ulit sa akin ang nakakakilabot na itsura ng lalaki sa bodega, Papa Dudut. Sa totoo lang, noon lang talaga ako nakakita ng ganong klase ng nilalang sa tanang buhay ko. At ang takot na naramdaman ko na mga oras na yon ay patunay lang na hindi isang tao ang nakita ko kundi isang nakakatakot na nilalang. May mga narinig na ako noon tungkol sa bahay na ito bago pa ako mamasukan bilang kasambahay ni na Doc. Pero ang lahat ng yon ay nanatiling haka-haka lamang sa akin. Hindi naman kasi ako makapaniwala sa mga sinasabi ng iba, lalo pat sa disenyo ng bahay na ito. Hindi naman talaga siya nakakatakot. Moderno at kaakit-akit tingnan ang disenyo ng bahay. Hindi ito yung katulad ng mga napapanood ko sa mga pelikula na parang haunted house ang datingan. Kaya hindi ko akalain na sa pamamasukan ko rito ay mararanasan ko ang ganong klase ng kababalaghan. Napapaisip nga ako kung paano nagkaroon ng multo sa bahay na ito. Palagi namang sinasabi sa akin ng mga kapatid ko na kahit naman saan ay may mga gumagalang kaluluwa sa paligid. Pero kahit kailan ay hindi ako naniwala sa kanila. Hanggang sa eto na nga, tumambad na sa akin ang mga bagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin kayang paniwalaan at ngayon ay nagbigay ng takot sa akin. Hindi ko na rin namalayan kung anong oras ako nakatulog noon sa kusina, Papa Dudut. Dahil na rin sa pagod ko siguro ay nakatulog na lamang ako na hawak ang phone ko at nakaplay pa ang K-drama na pinapanood ko. Nagising na nga lang ako nang makarinig ng malakas na pagharurot ng motor. Bigla ko na lang ding naramdaman na naiihi ako. Kaya bumangon muna ako para magbanyo. Nang tumayo ako para pumunta sana sa CR ay bigla ako nakaramdam ng kakaiba. Katapat kasi ng kusina ang bodegang tinulugan ko noong nakaraang gabi. Tapos sa labas noon ay ang CR kung saan ako madalas magbanyo. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang akong kinilabutan nang tumayo ako. Para kasing may nagmamasid sa akin sa kung saan. Kaagad ko namang kinuha ang rosary na bigay sa akin ng aking ina bago ako nagtungo sa banyo. Habang nasa loob ako ng banyo ay walang tigil naman ang dasal ko na wala akong makitang kakaiba at nakakatakot. Medyo madilim pa naman doon at halos malamlam ang liwanag ng ilaw. Matapos nga akong magbanyo ay kaagad akong bumalik sa higaan ko para matulog na ulit. Pero nang makahiga na ulit ako, ay bigla ako nakarinig ng kakaibang tunog sa labas ng kusina. Para bang may naglalakad ng mabagal at may hinihilang kadena. Sa takot na naramdaman ko ay hinila ko ang kumot ko at nagtalukbong. Akala ko ay matatapos na roon ang nararamdaman kong takot pero may kasunod pang nangyari. Tumigil ang paghakbang ng mga paa pati na rin ang kadenang tila ba hinihila sa sahig na kung sino mang nasa labas ng bahay. Kasunod noon ay ang pagkaluskos ng pinto ng kusina palabas. Hindi ko sigurado kung tao yon pero kung tao man siya ay malamang ay papasukin niya kaagad ang bahay na ito at hindi nagagawa ng kung ano-anong tunog. Para kasing kinakaskas niya ang pinto na hindi ko maintindihan. Hindi ko magawang makagalaw sa kinakahigang ko sa takot na baka may bigla na lamang pumasok. Kaya nga ang tangi ko na lamang nagawa ay ang magdasal na lamang hanggang sa mawala na ang tunog na naririnig ko. Saka lang ako nakahinga ng maluwag nang tuluyan ng mawala yon. Hindi ko alam kung sino o ano ba ang nasa labas pero wala akong lakas ng loob para tignan pa yon. Gusto ko na lamang talagang matapos ang gabing yon at makauwi sa amin ng matiwasay. Nang tingnan ko naman ang oras sa phone ko ay pasado 4:00 na ng madaling araw. Ilang oras na lamang ay sisikat na rin ang araw at hihintayin ko na lamang na dumating ang amo ko. Hindi na nga rin ako nakatulog ng mga oras na yon sa pangambang baka makarinig na naman ako ng kakaibang tunog mula sa labas ng bahay. Imposible na rin kasi akong makatulog dahil kapag pumipikit ako ay nai-imagine ko ang itsura ng lalaking nakita ko sa bodega, Papa Dudut. Nang dumating na nga si Doc Rina ay kagad ko silang sinalubong. Kinumusta ko naman ang biyahe nila at mukhang pagod na pagod si Doc sa biyahe kaya pinagtimpla ko siya ng paborito niyang tea para naman kahit papaano ay marelax siya.
Tinanong naman niya ako kung kumusta raw ang pag-i-stay ko sa bahay nila. Sinabi ko na ayos lang naman pero parang nagduda siya sa sagot ko. Paano kasi hindi ko magawang makatingin sa kanya ng diretsyo noong tanungin niya ako. Senyalis daw yon na nagsisinungaling ako sa kanya. Papadudot halos 1 buwan pa lamang akong namamasukan kina Doc pero nakilatis na kaagad niya ako. Alam kasi niya kapag nagsasabi ako ng totoo o hindi. Kaya bago pa niya ako masermona ng kung ano-ano ay sinabi ko na sa kanya ang katotohanan. Nakaya ako sa kusina natulog sa halip na sa bodega ay nakakita ako ng kakaiba sa bintana ng kanilang bodega. Ikinuwento ko rin na may mga narinig akong kakaiba sa labas ng bahay nila habang natutulog ako. Buong akala ko ay pagagalitan niya ako dahil sa mga ikinuwento ko pero hindi ko akalaing hihingi siya ng pasensya sa pagpapatulog sa akin doon. Hindi niya raw dapat hinayaang magstay ako sa bahay nila ng mag-isa. Ikinuwento rin niya na may nagpaparamdam din sa kanya sa bahay na kanilang tinitirhan. Minsan na rin niyang nakita ang lalaking nakita ko sa bodega. Saka ko lang nalaman na ang tinitirikan pala ng bodega ay may nakalibing na isang sundalo noong World War II. Kasi ay may pinatay na mga sundalo sa lugar namin at itinapo na lamang basta ang bangkay ng mga ito sa kung saan saan. Noong itinatayo pa lang ang bahay ni na doktora ay may natagpuang mga kalansay sa ilalim ng lupa nito. Malapit lang din doon sa bodega. Matagal na panahon na yon kaya ipinagsawalang bahala na lamang nila ang bagay na yon. Dahil sigurado rin naman na wala nang magkaka-interes pa sa nakitang kalansay. Pero hindi naman niya lubos akalain na hanggang ngayon ay magpaparamdam pa rin ang sundalong yon. Bigla akong kinilabutan sa mga nalaman ko. Tinanong ko naman si Doc kung ano ang ginagawa niya kapag nagpaparamdam ang nakakatakot na nilalang na yon sa kanya. Nagdarasal na lang daw siya at pagkatapos ay nawawala din naman. Sinubukan din daw niyang ipabless ang buong bahay na yon pero kahit ganoon ay hindi pa rin tumitigil sa pagpaparamdam ang naturang kaluluwa ng sundalong namatay sa giyera. Para daw kasing naghahanap pa rin po ito ng hustisya sa kanyang pagkamatay. Naisip kong isuggest sa kanya na mag-hire ng mga paranormal experts at baka sakaling may magawa ang mga yon, gusto niya rin daw gawin ang bagay na yon pero wala daw siyang oras at isa pa ay wala naman siyang mga kakilalang paranormal experts na malapit sa amin. Kaya tinanong niya ako kung sakaling may kakilala ko ay i-recommenda ko sa kanya nang sa ganon ay matapos na ang kanyang problema. Papadudot kahit na ganon ang nangyari sa akin ay hindi naman ako tumigil sa pamamasukan kay Doc Rina. Wala rin naman kasi siyang makuhang ibang kasambahay na mapagkakatiwalaan bukod sa akin. Isa pa'y pinangako ko sa sarili ko na hindi ako tutungtong sa bodegang yon kahit na anong mangyari. Sinabi naman sa akin ni Doc Rina na hindi na raw ulit niya ako hahayaang matulog ng mag-isa sa kanilang bahay. Kung sakaling aalis man sila ay makikiusap na lamang siya sa mga kamag-anak nila na malapit lang sa kanilang tinitirhan na doon na muna matulog. Okay lang naman sa akin na matulog ako roon kahit may magparamdam. Basta wag lang siyang mananakit. Matapos ngang usapan naming dalawa ni Doc ay nagpaalam na muna ako na uuwi na. Pinayagan naman niya ako at sinabing mag-day off muna ako. Pero bago ko umalis ay inabot na niya ang sahod ko sa araw na yon. Matapos ngayon ay sa kusina na ako dumaan pero nang makita ko ang pinto ay laking gulat ko sa nakita ko. May mga kaskas ang pinto na tila balikha ng matatalim na kuko. Bigla ko naalala mga narinig ko noong gabing yon habang natutulog ako sa kusina. Posibleng ang tunog na yon ay galing sa mga kaskas ng pinto na nakita ko. Hindi ko na lamang sinabi kay Doc ang mga yon dahil ayaw ko rin namang matakot siya. Pagod na rin siya mula sa mahabang biyahe kaya minabuti ko na lamang na huwag na munang sabihin ang mga nakita ko. Nang makauwi nga ako ay ikinuwento ko sa aking ina ang mga kababalaghang naranasan ko sa bahay ni Doc Rina. Maging siya ay hindi rin makapaniwala sa mga narinig mula sa akin. Doon niya ipinaliwanag na ang bahay ni Doc ay dati na ring naging kulungan ng mga sundalong Pilipinong lumaban sa mga Espanyol. Kaya hindi malayong may magparamdam nga sa akin sa lugar na yon. Wala rin naman akong magagawa kung may mga nagpaparamdam na mga kaluluwa sa paligid ng bahay na kinatitirikan ni Doc
dahil ang lahat daw ng nilalang na yon ay naghahanap pa rin ng hustisya sa kanilang pagkamatay hanggang sa ngayon. Ang pinakamainam ko na nga lang daw gawin ay magtirik ng kandila sa lugar kung saan sila madalas magparamdam at ipagdasal na lang ang mga kaluluwa nila na matahimik na. Sa makatuwid ay hindi mawawala ang mga nakakatakot na magpaparamdam na yon sa bahay ni Doc Rina. Pero sana'y maging safe pa rin ang pamilya niya sa kabila ng mga kababalaghang nangyayari sa kanilang tirahan. Hanggang dito na lamang po Papa Dudut, at maraming salamat na naging parte rin ng inyong YouTube channel itong kwento ko. Sana'y marami pa kayong kwentong maibahagi sa darating na panahon. Sana rin ay nag-enjoy ang mga nakikinig sa inyo sa kwentong ibinahagi ko. Alam kong iba ay hindi maniniwala, pero wala naman akong magagawa kung hindi bukas ang kanilang isipan sa ganitong klase ng usapin. Basta ang masasabi ko lang ay marami tayong nilalang na nakatira sa mundo, lubos na gumagalang, mantang. Hindi natin maitatago sa sarili natin na may mga kakaiba at nakakatakot tayong karanasan minsan sa buhay natin. Tatatak ang mga yon hanggang sa tumanda tayo at mamatay. Sa lahat kasi ng emosyon na ayaw nating maramdaman ay ang takot. Pero hindi natin maiiwasan ang bagay na yon, katulad na lamang na nangyari sa letter sender natin na si Mantang. Noong una ay binabaliwalaan niya mga kakaibang bagay na napapansin niya sa bahay ng kanyang pinagsisilbihan. Pero nung tumambad na sa kanyang mga nakakatakot na mga karanasan ay doon pa lang siya naniwala sa mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Kaya kung sakali mang maranasan mo ang ganitong klase ng takot ay isa lang ang maaari mong gawin. Yon ay ang magdasal, Papa Dudut. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.